Magandang gabi po sa inyong lahat. Today is September 20, 2025. Na Saturday po ngayon. Time check tayo. 6:53 in the evening. Gabi na po. So tuloy po tayo sa ating mga divine readings, pag-aaral ng salita ng Diyos, the scriptures. Pag-aaralan na naman natin ang isang salita ng Diyos, particular gospel. Pero today is September 20. Ang gagamitin natin is not the gospel for today, but ang pag-uusapan natin, ang magiging sharing ko ay ang gospel last Friday, September 19. Okay, medyo late tayo ngayon. Hindi tayo up to date, hindi September 20 gospel, kundi September 19 Gospel. Yun po ang ating pag-uusapan. Tulad ng dati, bago tayo magsimula, samahan niyo po ako sa ating opening prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, pray for us. Saint Michael, the Archangel, pray for us. Saint Gabriel, pray for us. Saint Raphael, pray for us. And Saint Peter and Paul, pray for us. And Saint Louis Marie de Montfort, pray for us. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was a beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. So, tuloy na po tayo. Ano ang sinasabi ko na gospel na ginamit sa ating mga Katolikong simbahan noong September 19, Friday? Ito po iyon. Ang gospel, the gospel came from the book of Luke, chapter 8, verse 1 to 3. Again, from the book of Luke, chapter 8, verse 1 to 3. Simulan na po tayo. A proclamation of the gospel of our Lord Jesus Christ according to Saint Luke. And Jesus walked through towns and countryside, preaching and giving the good news of the kingdom of God. The 12 followed him, and also some women who had been healed of evil spirits and diseases. Mary, called Magdalene, who had been freed of 7 demons. Joanna, wife of Chusa, Herod's steward, Susanna, and others who provided for them out of their own resources, funds. The gospel of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Hindi ko na po shinare screen para maipakita sa inyo yung gospel. Inaanyayahan ko na lang po kayo na hanapin iyon, no? Again, iyon it came from the book of the evangelist Saint Luke, chapter 8, verse 1 to 3. Nagsilang siya, kaya ang gawin natin, puntahan natin yung the Tagalog version. Babasahin ko naman po sa inyo yung Tagalog version. Wait lang po. Puntahan ko yung notes ko. Wait lang po. So, ito naman iyon sa Tagalog version. From the book of St. Luke, chapter 8, verse 1 to 3. Pagkatapos nito, nilibot ni Jesus sa mga bayan at nayon sa paligid. Nangangaral siya at nagtuturo ng magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Kasama niya ang 12 niyang alagad at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang spirito at sa kanilang karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas. Si Juana na asawa ni Kusa
na katiwala ni Herodes, si Susana at marami pang iba. Tinustusan nila ng mga babaeng ito mula sa sarili nilang ari-arian ang mga pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Tuloy na po tayo sa aking sharing. First of all, I'd like to relate to you a terrifying stories. Not actually one, but many. Pero hindi naman sobrang dami. I'd like to relate to you terrifying stories of my encounters with demons or evil spirits. When I was when I was young, in numerous times, sa maraming pagkakataon, nagkakaroon ako ng mga tinatawag na bangungot o masamang panaginip. I had many nightmares that several times, in numerous times, nangyayari yon. That was what I thought when I was young. It's just bangungot, just nightmares. Okay? Simply nightmares, masamang panaginip, bangungot. But getting old, having the maturation or the maturity with many aspects of my life, which include my growth and development in the aspect of spirituality through immersion, Christian immersion, I can say meron naman ng maturity. Meron namang maturity. And so, hindi na siya simpleng bangungot sa akin. It's not a simple nightmares. Those were not simple nightmares. I viewed those nightmares now as subtle encounters with the devil. Okay? Ah, patago, patago, hindi madaling makita o hindi ba sa ma-distinguish. Kasi sa akin ganyan yan umatake. Tahimik, patago, okay? As if, yun nga kasi, hindi mo siya nakikita. Hindi mo siya nakikita. So, pwede kanyang atakihin ng patago, tahimik, di nakikita. Kasi kung tayo, nakikita natin ang ating kaaway, din, di ba? Di ba? It is also an aspect of pagkita mo siya, saan siya galing, paano siya dumarating. Kung kita mo siya sa ganyang paraan, ikaw din sa sarili mo, napaghahandaan mo siya. Okay? So we have a common enemy, the devil. Okay? The devil himself or itself. I don't usually use a pronoun of he dito sa devil. I usually use the pronoun it. Okay, it. Niinsulto ko siya. It. Sa maraming pagkakataon, in numerous times, those nightmares are this. Yan, sabihin ko na yung aking mga bangungot. A big black dog appearing in my dreams. Meron siyang malalaking pangil with big fangs is constantly pursuing me. Hinahabol ako. Imagine mo, ang sarili mo, hinahabol ng isang malaking aso. Itim na aso, malaking aso, at may malalaking pangil. Sa panaginip ko, nananakbo ako. I am running in my dreams. And this dog is running after me. It's chasing me. Ganon na nangyayari. Hinahabol ako, it's chasing me, itong black dog, malaking black dog, na may malalaki at matatalim na pangil. There are times, panaginip din of the same dog. Parehong aso. Siya din yung malaki,
maitim, may mahahaba at malalaking pangil, matalas na pangil. There are times of the same dog has already had its bite in me. Nakakagat na siya sa akin. Okay? Itong aso na ito na malaki, maitim, may mga pangil na malakit, mahaba, matalas, nakakagat na siya sa akin. In one of my legs, isa sa mga paa ko. And what's more terrifying is that this dog, as it slowly taking its bite, habang nakakagat siya, dahan-dahan niyang ibinabaon ang pangil niya. Okay? Yung pangil penetrating the pangs slowly nasa aking paanan. Nasa, nasa, ito, yung sa baba ng tuhod, sa likod, dyan. Yan siya nakakagat. So, as it slowly taking its bite, penetrating the pangs slowly, dahan-dahan, palalim. Yung asong ito, it was looking at me directly in my eyes. Nakatingin siya sa akin. Nakatingin ako sa kanya, nakatingin siya sa akin. At habang nakatingin siya sa akin, dahan-dahan binabaon niya yung kanyang pangil. At pagbaon niya ng pangil niya, nakikita ko tumatagos ang dugo. Tumatagos ang dugo sa paa ko kung saan siya nakakagat. So, face to face, nakatingin siya sa akin. Habang binabaon niya yung pangil niya, ako nakatingin sa kanya, tumatagas na dugo ko. At alam nyo, it was like yung mukha niya, it was like as if this a dog is taking pleasure in the bite. Natutuwa siya dun sa kanyang ginagawa. What's it's doing? Natutuwa siya sa kanyang ginagawa. It was like smiling. Okay, it was like smiling. So, habang kinakagat niya yung pa ako, binabaon niya dahan-dahan yung pangil, tumatagas yung dugo, nakatingin siya sa akin, nakatingin ako sa kanya, kita ko yung dang-dang baon ng pangil, yung tagas ng dugo. At it seems the dog is taking pleasure in the bite. It was smiling like, parang nakangiti. So ito, again and again, this happens. This happened numerous times. It was not a nightmare. Hindi yun isang basta panaginip lang, masamang panaginip o isang bangungot. Hindi lang yun isang bastang nightmare. Ngayon, naiisip ko yan as something of a demonic harassment. Demonic harassment, hinaharas ka ng masamang spirito. That is what I now believe. Yun ang pinaniniwalaan ko ngayon. Kayo, hindi ko alam kung anong paniniwalaan nyo sa nakakatakot na panaginip ko na yan. Okay, but according to what I now believe, that is a demonic harassment. Bata pa ako noon, teenagers. Nung bata pa ako, even before teenagers, ganyan yan. Maraming beses, paulit-ulit. Number two, pinag-uusapan natin yung encounters with the devil or encounters with evil spirit. During my first years of my teaching profession and vocation in a Catholic school, ang Sacred Heart Academy, matanda na yung paaralan na yon. Matanda pa sa paaralang pinagtuturuan ko ngayon. So, during my first years of my teaching profession and vocation in a Catholic school, Sacred Heart Academy, one time there was this commotion. Okay? May nangyayaring, may nangyayaring kaguluhan. May nangyayaring kaguluhan. Ang nangyayaring kaguluhan
The commotion was a few of my students. They were all ladies. Madami silang six. Six sila, seven or something. Hindi naman sila lalagpas sa 10. Okay, there was this commotion among my few students. They are all babae. They are all ladies. Upon introspection, it was due to their mischievous play. Isang paglalarong makakalukuhan. Ano yung nilaro nila? They played Spirit of the Coin in the school's old library. Okay, matanda na yung school. Meron siyang library. Tapos, dun sa library ng school na yon, naglaro sila ng Spirit of the Coin. And from that, what they, what they reported to me, yung litrato nung founder nung school hanging on the wall nung library. Okay, the founder's photo hanging on the wall of the library. Gumagalaw. It makes faces, okay, as if it is alive. Okay? Yung litrato ng founder ng school na nakahang dun sa wall sa isang frame nakalagay, naglaro sila ng Spirit of the Coin, nakita nila yung litrato, parang buhay, nakatingin sa kanila, something like that. Buhay, nakatingin sa kanila. It was like as if it's alive. Ngayon, the good thing is, I have with me my Benedictine medal. My Benedictine medal and my Benedictine cross. So, I prayed placing the sacramental that I have upon the head of the student which most in quiet hysterics. Makita mo sa mukha niya ang takot, ang pag-aalala, yung nag-hysterical pero tahimik. Ganun ang mga basa mo sa mukha niya. So if you are a Catholic, etong sacramentals na to, this sacramentals, the Benedictine medal and cross, you can acquire them in our Catholic religious stores. Okay, makakakita kayo niyan. Benedictine medal, Benedictine cross sa mga religious stores. Catholic religious stores. So you can go to St. Paul. Okay, you can go to St. Paul branches, stores of St. Paul or sa Catholic trade. Sa Catholic trade. And when you acquire this, usually, ito, meron silang kasamang mga instructions. Meron siyang instructions. And along with the instructions are how to use it, paano siya gamitin, and what is the purpose. What is the purpose of this Benedictine cross, Benedictine medal? How to use it, for what purpose, and even a short description. Ano ba yan? Kasama doon, sino ba si Saint Benedict? Okay? Sino ba ang Saint Benedict? Yan. So to cut the story short, the situation with my mischievous students noon, na-resolve naman. Na-resolve naman. Naipagdasal ko siya, inilagay ko yung kamay ko na may Benedictine medal and cross sa ulo niya, and I prayed for her. Okay? Yung iba naman takot lang ang nakita, pero this one, yung pinakamaliit sa kanila, yung small lady, mga ano na yan, mga high school, third year high school, mga dalagita na, siya yung pinakamaliit, siya yung pinaka-apektado. Parang makita mo sa mukha niya,
ang takot, samot-sari, takot, pag-aalala, hysterical. Di ba, ang tao pwede namang sabihin natin, nag-hysterical. Pero hindi ibig sabihin nag-hysterical, eh. Sigaw na ng sigaw. Okay? Pwede rin may hysterical, pero tahimik. Okay? Walang nagsabi sa akin yan, walang nagturo o nabasa ko sa kung ano man. I just a thought. Pwede talaga mangyari yon. You are in a state of hysterics, but you are quiet. Okay? So right after, nung pangyayaring yan sa mga batang yan na estudyante ko, yung naglaro ng Spirit of the Coin dun sa library ng old school ng Sacred Heart Academy, right after that, there are many stories na lumabas among them, okay? Among them that came to my knowledge also, na ipaalam din sa akin, okay? Minsan, one of this student, sabi niya, umattend ng Catholic prayer meeting. And she attended a Catholic prayer meeting. And then she acted strangely habang nangyayari yung prayer meeting. And the, s- the acting, the strange acting, the strange action during the prayer meeting was parang ahas sa sahig, parang ahas sa sahig, ganun ang ginawa niya habang nandun sa prayer meeting. Ah, naglupa siya sa sahig, dumapa, gumapang, nag-crawl siya sa sahig na parang isang ahas. Ganun ang nangyari sa kanya. She crawled like a snake on the floor. Gumagapang na parang ahas, sumusuot sa ilalim ng mga bangko at lamesa. At yan, hindi lang galing, hindi lang galing basta sa kanya, galing sa nanay niya yan. Her mother told me that. And sir, umattend siya ng prayer meeting, Catholic prayer meeting. At habang nandun sa prayer meeting na yon, nung nasa prayer na, nandun na sa part nung praise and worship prayer, sahig, gumapang siya na parang ahas. Okay? Kakatakot, di ba? Terrifying. And so, nanay, nung batang yon, ang nagsabi sa akin, ang estudyante niyo pong yan, na anak ko, umattend ng prayer meeting, Catholic, at pagdating doon, nung praise and worship na, prayer, praise and worship, gumapang siya sa sahig na parang ahas. So, meron din, yun yan, terrifying, di ba? And then, another story is about a certain teacher. Teacher siya. So, teacher siya, and then, he got into a case of intervening. Nakialam siya sa isang estudyante na ang suspect a student suspected of being possessed or harassed by evil spirits. Si teacher, nakialam sa estudyanteng ito na ang suspect sinasalbahe ng masamang spirito. Nakialam siya. Ang pakikialam niya, she was a Protestant Christian, as they told me. But then, nung nag-intervene siya, pagkaraan ng ilang sandali, siya na rin, meron na rin siyang mga manifestations of signs of the same attack. Pati siya, inaatake na rin. Pati siya, inaatake na rin ng evil spirits. Pati, pati siya, nawawala na rin siya. Parang nawawala na rin sa sarili. So, nakialam siya. Nakialam siya. At nung nakialam siya, a little after, nag-manifest na rin siya ng mga signs of the same attack or harassment from the evil spirit.
Hindi ito para hindi ito para maliitin yung Protestant Christians na teacher na iyon. Okay? Ang point dito, kaya ako nasabi, when you come face to face with the devil, okay, harap-harapan sa demonyo, my point is, dapat tanda ka, you should be ready. And yung teacher na yan, yung teacher na nasabi ko, maring hindi siya handa. Maring hindi siya handa. Okay? And there are certain things that you need to do bago ka makialam. Diyan, wag mong basta pakialaman yan. Lalo na kung hindi ka handa. Wala kang dasal-dasal, bigla ka na lang susugod dyan. Nakikita mo yan na nga yan. Hindi yan basta-basta. Pakikialaman mo. Dapat siguruhin mo handa ka. Kasi yung demonyo na yan, pwede ka niyan hiyain. Pwede ka niyang hiyain. Ano ibig ko sabihin? Nakikita niyan ang mga mantsa ng kasalanan mo. So pag nakialam ka dyan, pwede ka niyang hiyain. Ang sabihin niyan sa'yo, ikaw, kilala kita. Ganito ang mga kasalanan mo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alam niya, kaya niyang basahin ang kasalanan na meron ka. So pag nakialam ka dyan sa sinasapian at basta ka na lang nakialam, pwede ka niyang hiyain. Pwede ka niyang hiyain. Kasi alam niya ang iyong mga kasalanan. Okay? At sa kasalanan na yon, pwede niya yung gamitin para hiyain ka. Kilala kita. Ito ang mga kasalanan mo. Ganito ka kasama. Oh, pag ganun na at maraming nakarinig, oh, nasaan ka na ngayon? Pwede ka niyang saktan. Pwede ka niyang pakialaman kung hindi ka din talaga handa. Okay? So, pwedeng maganda ka na magdasal ka. Sa ating mga Katoliko, among us Catholics, ang pinakapaghahanda talaga is you enter yung tinatawag na state of grace. Nasa estado ka ng grasya. You are in a state of grace. What is in the state of grace? Na as much as possible, hindi ka nagtataglay ng mga kasalanan na marami o sobrang laki. Sobrang laki o sobrang dami. Okay? Kung wala kang sobrang dami at sobrang laki ng kasalanan, you are in a state of grace. Okay? At sabi, kapag you are in a state of grace, wala siyang maisusumbat sa'yo, ang demonyo. Ngayon, paano ka pupunta dyan sa state of grace? Mangumpisal ka. Mangumpisal ka. Mangumpisal ka sa Diyos at gamitin mo yung sakramento ng kumpisal. The sacrament of the confession. Sa mga Protestant Christian, madali na, direkta na lang tayo na magkumpisal ng mga kasalanan natin sa Diyos. Diretso na lang. Pero hindi ganun sa ating mga Katoliko. Kasi si Kristo din ang naglagay ng sakramentong yan. At ang sakramento ay tanda ng Diyos sa atin. It's a sign of God among us. Siya ang nagtakda ng sakramento ng kumpisal. Kasi sinabi niya, dun sa mga unang alagad, ang sino mang patawarin nyo sa lupa, patatawarin sa langit. Ang sino mang pakawalan nyo sa lupa, pakakawalan sa langit. Ibig sabihin, si Jesus nagbigay ng kapangyarihan sa mga alagad para magpatawad ng kasalanan. Kaya, tamang proseso, daanan natin yon. Yung sakramento ng kumpisal. At yung sakramento ng kumpisal, si Jesus din ang nagtatag nun. Kaya, again, babalik tayo doon sa state of grace. Nasa estado ng grasya na wala kang maramit malaking kasalanan as much as possible.
Kung minsan, may mga kasalanan pa ba? Kung minsan di mo maalala, di ba? Di mo maalala. Pero sapat na maikumpisal mo lahat ng maaalala mo. Again, examine your conscience. Examination of conscience. A state of grace. Assignment na sana yan eh. Assignment na sana yan. Among Catholics, what is the meaning of the state of grace? Living in the state of grace. Assignment na sana. Okay? So, nabigyan ko ng konting description. Okay? Kung ano yung state of grace. Pero kayo, kung gusto nyo pang mas lalong malalim na alamin kung ano yung state of grace sa sinasabi nating mga Katoliko, yan ang assignment nyo. Among Catholics, what is the meaning of living in a state of grace? Okay? Huwag kang makikialam sa isang taong baka mamaya hinaharas ng masamang spirito. Kasi kung hindi ka handa, wala kang dasal, and you are not living in a state of grace, pati ikaw, kaya niyang idamay. Okay? And so the gospel last Friday, it speaks about certain women, mga babae, who had been cured of evil spirits and ailments ni Jesus. Pinagaling ni Jesus sa mga sakit at yun, pang, tawag dito, pinagaling ni Jesus sa mga sakit at pang-alipin ng masasamang spirito. Isa na nga dito si Maria Magdalena, kung saan 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus sa kanya. Okay? Mary of Magdala. Okay, Mary Magdalene. Siya din yung tinatawag na apostoles ng mga apostoles. Yun din yun. Siya din yun, si Mary Magdalene. So, iyan ay, eto nga yung nasa verse 2 at yan yung ginamit nating isusing talata sa pag-aaral, sa pag-sharing ko sa inyo. So, in several times, our Lord Jesus encountered demons, evil spirits, in terrifying reality. Demons, evil spirits are for real. Totoo sila. They exist. And they are true in existence talaga as God is true Himself. Totoo ang Diyos, totoo din ang existence ng demons and evil spirits. Demons, evil spirits are for real. They are not kwento, katang-isip, myths. They are not myths. They are true. Hindi sila katang-isip o bunga ng ating mga imahinasyon. And also, what's terrifying is that matatalino sila. They are intelligent. Nandito na sila bago pa man tayo nandito. Nung panahon pa ng unang babae at lalaki, nandun na si Satanas, si Satan, at nagtagumpay siya na lokohin yung unang dalawang taong si Adan at Eva. Matalino talaga yan. Tapos iisipin mo, magmula ng likhain ng mundo hanggang ngayon, ilang taon na yan. At ang sabi, di ba? Experience, experience is the best teacher. Mula sa kanyang mga karanasan at kanyang kakayahan, dahil siya ay espiritu at matalino siya, dahil dati siyang anghel din naman, matalino na talaga siya. Alam na niya ang kanyang ginagawa. Kaya anong payo? Huwag kang basta-basta makipagsalubong diyan. Layuan mo yan. Huwag kang lumapit. So karaniwang panloloko yung walang demonyo. Walang demonyo. Hindi naman totoong demonyo. Walang Diyos.
Di naman totoong Diyos. Ayan, kung maniniwala ka na wala ngang demonyo at wala ngang Diyos, ano mangyayari? Maniniwala ka na rin na walang parusa, wala ring gantimpala, walang parusa sa anumang masamang gawa. So dahil di ka naniniwala na walang demonyo, walang parusa sa masamang gawa, so gagawin mo na lang ang gusto mo, lahat ng gusto mo kahit masama. Okay? Maniniwala ka rin na walang gantimpala, kaya kahit gumawa ako ng masama, gumawa ako ng mabuti, kahit gumawa ako ng mabuti, wala din namang gantimpala. Parang hindi malaking big deal sa'yo. Pero yun na nga, isa na yang panloloko. At kaya naman, kapag dyan ka naniwala, sa iyong paniniwala na yan, na walang Diyos, walang demonyo, walang langit, walang impyerno, gagawin mo na lang lahat kahit anong gusto mo. Kahit masama, wala ka ng takot na gumawa ng masama. Total naman, kahit gumawa ka ng masama, iisipin mo, wala din namang parusa eh. Wala namang impyerno. Pero totoo, may impyerno, may langit, gantimpala, walang hanggan. May impyerno, parusa, walang hanggan. Timeless, everlasting. Ilang taon tayo nabubuhay sa mundo? Pinakamatagal na ngayon, 80 years old. Pinakamatanda, 120. Napakaiksi ng 120 para ikumpara mo sa habang buhay, sa walang katapusan, sa eternal, sa forever. Gagawa ka ng masama sa 120 years ng iyong buhay, maabot mo man yung 120 years, maiksi lang yun sa ikukumparang ano, walang katapusang parusa at walang katapusang gantimpala. And so it is for us to make a decision. Kailangan nating to make a decision. Saan ba tayo papanig? Sa masama o sa mabuti? Sa Diyos? Sa demonyo? Kay Satanas? At anong sabi ng Panginoon sa paghahatol? Titipunin ng lahat sama-sama. Trigo at damo. Trigo at damo. Iipunin. Trigo at damo. Pagkatapos, ihiwalay ang damo. Ihiwalay ang trigo. And then, ibabandel, itatali. Yung mga damo na naibandel, susunugin. In ay ipinakikita na may hatol, na may paghahatol. Lahat naman yan sa ating mundo, in existence, masama at mabuti. Parang, yun nga, damo at trigo o sa atin sa Pilipinas, damo at palay, kusang tumutubo, magkakasama, sabay-sabay, di ba? Sa bukid. Pero ano, pagdating ng gapas, iniiwalay ang damo, tapos sinusunog. Yun ang parusa. So, total naman, kahit masama gawin mo wala namang parusa eh. Wala namang impyerno para sa gawang masama bilang parusa. Ayun, nalinlang ka na, naloko ka na, na-scam ka na ng demon, ng devil himself. So, the existence of demons, evil spirits, that's true. That's true. Huwag kang paloko na hindi yan totoo. It's true. That's true. And you need to take side. Kay Satan ba o sa Diyos? Pagbinyag, ano sinasabi mo? Simula agad. Pagbinyag, sa binyagan. Kaya sagutin ka, itinatakwil mo ba si Satanas? O, dun pa lang sa tanong na yon, sa pagbibinyag, sagot ka, itinatakwil ko po. Simula na yon, or taking sides.
Itinatakwil mo ba si Satanas? Opo. Itinatakwil mo ba ang kanyang mga panlilinlang, ang kanyang mga gawang masama? Opo. Yun ang sinasagot natin sa binyag. Doon tayo nagsisimula of taking sides. Na side ng Diyos, ng Panginoon. The devil's main and basic goal is to save, to separate us from God. Ihiwalay tayo sa Diyos. Tatakutin tayo niyan. It will terrify us na siya ay malakas at makapangyarihan upang saktan tayo, to harass us, to abuse us in many ways. He wants. Pupunuin niya ang ating buhay ng mga kawalang pag-asa. Wala na, makasalanan ka na talaga. It's hopeless for you na magbago ka. Wala na talaga. Wala ka ng pag-asa. Hindi ka na patatawarin ng Diyos. Yun, nagpupunla siya ng binhi ng kawalang pag-asa. Kahit sinong makasalanan, may pag-asa. Huwag kang maniwalang walang pag-asa. Habang buhay, habang may buhay, may pag-asa. At anong pag-asa mo? Mapapatawad ka ng Diyos sa mga kasalanan mo. Pero kailangan lumapit mo sa Diyos. Lumapit ka sa Diyos. Hindi mo naman pwedeng tulungan ng isang taong ayaw magpatulong. So, umingi tayo ng tulong sa Diyos. Kasama dun, yung lumapit ka sa Kanya bilang paghingi ng tulong. Huwag ka mawalan ng pag-asa. Okay? So, nag-aasik siya ng kawalang pag-asa. Wala, makasalanan ka na talaga. Wala ka ng pag-asa. Hindi rin yun totoo. And all other thoughts and feelings and emotions, that all is negatives. If we give in into that, kung magpapadala tayo sa mga negatibong isip, damdamin, emosyon na yan, katulad ng hopelessness, okay? Kung magpapadala ka dyan, makikita niya yan bilang kahinaan. Bilang kahinaan mo. Dito ka mahina Madali kang bumigay Madali kang mawalan ng pag-asa Nakikita niya yan. Okay? Alam niya ang iyong mga kahinaan. Sinabi na nga, matalino yan. Okay? So kapag magpapadala ka dyan sa mga takot, kawalang pag-asa, hopelessness, negative thoughts and feelings, na lagi kang, katulad ng lagi kang galit, you are not gentle na, you are not peaceful, that is also weakness. Kahinaan din yan. Para yung pintuan na binubuksan mo sa kanya is an invitation, an open door for him to enter as if you are inviting him. At magawa niya yung gagawin niya sa'yo. He will ruin your soul. Pati bisyo, kasama yon. Alak, sigarilyo, sugal, kagat yan ng demonyo. It's a stronghold. It's a bite. Sabi ni Father Orbos, yung demonyo na parang asong nakatali. Mabangis na asong nakatali. Parang ulul na asong nakatali. Mabangis. Pero hindi kanyan makakagat kung hindi mo pababayaan ang sarili mo na makagat ka niyan. Huwag kang lumapit dyan. Huwag kang padala sa kanyang mga tukso na gawa ng kasalanan. Pag lumapit ka dyan, ayun na, edi syempre makakagat ka na, pero hanggat hindi mo papayagan ang sarili mo na makagat, hindi ka makakagat niyan. Magdadadamba yan. Magkakahul yan. Magwawala yan. Magwala ka dyan ng magwala. Magdadamba ka dyan ng magdadamba. Magkakahul ka man dyan ng magkakahul. Basta ako, I will remain strong with my all-powerful God.
I will always pray. I will always trust God. Ang gagawin ko sa'yo, ay demonyo ka, sa sarado ko pintuan, ilalak ko ang aking pintuan, ang pintuan ng aking kaluluwa at sarili. Ilalak ko sa'yo sa labas. Magdadamba ka dyan. Balabagin mo ng todo ang pintuan ng aking kaluluwa at pagkatao. Basta hindi kita papapasukin. Magdadamba ka dyan, magwala ka dyan, magkakahul ka dyan. Hindi ka makakapasok sa akin. Dahil I am remaining with the all and mighty, powerful God. My Lord is Jesus, my Savior and my King. I am protected by His most precious blood. I always pray, Lord, cover me with your most precious blood. Lord Jesus, cover me with your most precious blood. Yun pa lang, it's a powerful prayer. You do that. Protected ka na from dyan. Eh, ang problema, hindi ka nagdarasal. Magdasal ka man, baka mamaya, hindi tama kung paano ka magdasal. May mga dasal bang hindi tama? Meron, na katulad ng dasal na pipilitin, parang pinipilit mo ang Diyos para sa isang kahilingan. At pagkatapos hindi maibigay sa iyo sa tamang oras, gagalit ka sa Diyos. Sabihin mo, ipinagdarasal ko, di mo binibigay. Dinidiktahan mo ang Diyos kung anong ibibigay sa iyo. Parang ganun ang dasal mo. Yun nga, mali yung dasal na yun. Okay. Pambasahin ko sa inyo ang isang commentary na ginawa ni Aaron Shook, dated July 20, 2025. Ang title ng commentary, Her Seed Shall Crush the Serpent. July 20, 2025, commentary by Aaron Shook. Si Aaron Shook ay Catholic commentator whose work explores theology, culture, and medieval history. Ang madaling salita, si Aaron Shook is isang scholastic. Aaron Shook is a scholastic, a Catholic scholastic. Ano yung scholastic? Assignment nyo na yan. Okay, assignment na natin yan. Anong ibig sabihin ng scholastic? So, ayon sa commentary ni Aaron Shaw, from the book of Genesis, chapter 3, verse 15. It is not a marginal, sorry. It is not a marginal, hindi magical marginal. It is a marginal footnote in the scripture, the Genesis chapter 3, verse 15. Rather, it is the hinge upon which the story of redemption begins to turn, spoken by God in the immediate aftermath of the fall of man. This is single verse is traditionally called the Proto-Evangelium. Yung Genesis 3:15 po yun Proto-Evangelium. The first gospel. Yan ibig sabihin ng Proto-Evangelium. The first gospel. Genesis 3:15. It offers not comfort but clarity. In the midst of divine judgment, a plan is revealed. Pinakita ng Diyos, sinabi ng Diyos, ang isang plano ng pagliligtas. Okay? Ang plano ng kanyang pagliligtas. In the midst of divine judgment. Ang sabi ng Diyos, I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Okay? Yun yung nakalagay sa Genesis 3:15. Magkakaroon ng tunggalian
sa pagitan mo at ng babae. Sino yung sa pagitan mo? Sa pagitan nung ahas, ni Satan at nung babae, I will put enmity between you and the woman. Magkakaroon ng tunggalian sa pagitan mo at ng babae, between you and the woman, and between your seed and her seed. Ibig sabihin, sa mga kampun mo ni Satanas at sa mga anak nung babaeng tinutukoy. Okay? He shall bruise your head, okay? Dudurugin niya ang iyong ulo. He shall, dudurugin niya ang iyong ulo. At ikaw naman ay kakagatin mo ang kanyang zakong. Balikan natin. Dudurugin niya ang iyong ulo. At ikaw naman, kakagatin mo ang kanyang sakong. Magkakaroon ng tunggalian sa pagitan mo, Satan, and this woman. And so this verse has drawn theological reflections since the earliest centuries of the church. It contains in seed form the full arc of the salvation history, ang kasaysayan ng kaligtasan. And then, the judgment that contains the pattern. Parang, ang tawag dito, padron, okay, pattern ng sinasabing ito ay nagsimula, okay, the setting nagsimula in Eden, okay, sa Garden of Eden. Ano nangyari? Now, desecrated, okay, kumbaga, desecrated, nabastos na. Hindi karaniwang nabastos na, ha? Pag sinabing desecration, hindi yung karaniwang pambabastos. Yun ay pambabastos o kawalang galang sa mga bagay na banal, tinuturing na banal. Desecration, being desecrated. Hindi siya isang normal na pambabastos. Okay? So the setting is in Eden, sa Garden of Eden. Okay? Kung saan nangyari ang desecration, the first desecration. And that desecration, nangyayari pa rin yan sa kasalukuyang panahon. Marami pa rin bastos, walang hiya sa mga bagay na banal. And so, doon sa Garden of Eden, ang unang babae at lalaki, si Adam and Eve, and they disobeyed God. Lahat pwede niyong kainin. Wag lang. Galing sa punong ito, meron silang free will, meron silang free choice. Pwede silang mag-decide kung anong gawin nila. Okay? Inutusan sila, but they disobeyed. Tayo hindi ginawang parang robot, di ba? Kung ano i-program, yun ang gagawin. Hindi tayo ginawang ganun ng Diyos. Ganun ang pagpapahalaga at respeto sa atin ng Diyos. Okay? Kahit tayo mga creature niya lang. Okay? Pagpapahalaga, no? Kahit ang sariling pagpili ng sariling desisyon, binigay niya pa rin sa atin. Malaya ka kung anong gagawin mo. Gagawin mo ang mabuti o masama. So, ang unang babae, si Adam at Eve, they disobeyed God. And the serpent, ang ahas, si Satan, naloko sila. Okay, naloko sila. Nalinlang sila ni Satan. But God, instead of wiping out the human race, nagkasala ang tao sa halip nga na, patayin na ang lahat ng tao. Ang ginawa ng Diyos ay isang pag-asa, papasok in a new reality. At ano yung new reality na yon? Ang sinabi niya, yung tunggalian, the enmity. Okay? So what is this enmity? Hindi yan basta isang hostility, ha. Hindi yan isang basang simpleng isang, di ba?
Hostility, paghihimagsik. Okay? Hostility. Hindi yan isang basta paghihimagsik lang. Yung enmity na yan. Okay? It's not a mere hostility. It is a divinely ordained conflict between Satan and the woman. Okay? Banal, banal na mangyayari at nangyayari. Kina labanan sa pagitan ni Satanas at ng babae at sa mga anak ng babae, sa mga anak din ng babae at sa mga tagasunod ni Satanas. Between the offspring of the woman and the offspring of the serpent. From this point forward, salvation history will be marked by this ongoing clash. By this ongoing clash. Digmaan sa pagitan ng mabuti't masama. Digmaan sa pagitan ng kasamaan at kabutihan. Okay? Sa pagitan ng Diyos, sa pagitan ni Satanas, sa pagitan ng mga sumusunod sa Diyos, at sa pagitan ng mga nagdesisyong sumunod kay Satanas, kay Satanas. But then, andun na nga yun, di pa nangyayari. Evil will not go unpunished. Hindi yan, hindi yan makakaligtas sa parusa. The evil, it will not go unpunished, and even it will not go unchallenged. Okay, so meaning to say, it is a challenge for us. If we are a believer of God, we believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, we believe in Jesus Christ, we believe in the church that Jesus founded, the Apostolic Church, the Triumphant Church, the Catholic Church that we have. We will challenge that. Kasama tayo dyan sa labanan na yan. At ang desisyon natin ay sa Diyos. Simulat sa Paul, pagkabinyag. Itinatakwil mo ba si Satanas? Itinatakwil mo ba ang kanyang mga gawang masama? So we sided with God. Her seed is a strange turn of praise. In ancient Hebrew culture, lineage was reckoned through the male line. But here, the text points to the woman's seed. Tinutukoy nito ang binhi ng babae, her seed. The praise is, the praise is really telling. And Christians see in this an allusion to the virgin birth. Ang pagkakapanganak kay Jesus by virgin birth. Wala namang ano eh. Wala namang in any sexual relationship sa Virgin Mary, sa sino mang lalaki. Sabi niya, paano mangyari yun? I do not have any relations with any man, with no other man, or with any man. Paano ako magbubuntis? Paano ako magbubuntis? Lulukuban ka ng Espiritu Santo. Ikaw ay magbubuntis at tatawagin mo siyang Emmanuel. God is with us. Jesus Christ is born not of a man's seed. Si Jesus ay pinanganak hindi sa pamamagitan ng binhi ng isang lalaki, kundi sa kapangyarihan ng banal na spirito. Okay? From a woman who knew not a man. Walang anumang relasyong sexual sa sinumang lalaki. But by the power of the Holy Spirit. So the victory over the serpent kay Satanas, it begins not in a military conquest. Hindi dahas, hindi violence, not in violence, military conquest. Ang sinasabi dito na digmaan. Huwag tayong maligaw dyan. Okay? Our faith
is not our faith that we sided with God is not fighting in terms of violence or military conquest. Okay? But in the womb na sinapupunan ni Maria, the poor Jewish obedient girl. Masunurin, masunurin. Nung sinabi ni Archangel Gabriel, ikaw ay magbubuntis, lulukuban ka ng banal na Espiritu Santo, ang isisilang mo'y tatawaging Jesus, Emmanuel. Sumunod siya. Ang sabi niya, ako'y alipin ng Panginoon. Masunod sa akin kung ano man ang niloloob ng Panginoon. So mulat sa pool sa ating mga Katoliko, si Maria ay modelo ng pagsunod. Okay? Modelo ng pagsunod. Hindi natin sinasamba si Maria. Okay? Adoration is for God. Ang pagsamba ay sa Diyos. Ngunit ang kay Maria at sa ibang banal o santo, ang tawag doon ay hindi adoration, veneration. Okay? Veneration ang tawag doon, hindi adoration, veneration. Veneration is pagbibigay ng banal na respeto. Kasi ang mga yan, tao man sila, naging modelo sila ng kanilang ng ating pananampalataya at pagsunod. Ang mga santo, what is common among them is their obedience to the divine will. Their obedience to the divine will. Mary obeyed the divine will of God. And even Jesus obeyed the divine will of the Father. Ang sabi ni Jesus, mangyari ang kalooban mo, Ama. Hindi ang sarili kong kalooban. Nangyari sa Garden of Gethsemane, doon sa agony in the garden. Kahit si Jesus, naging mahalaga sa kanya ang pagsunod sa divine will. Si Maria, sumunod siya sa divine will. Mangyari sa akin ayon sa niloloob ng Diyos. So si Mary, siya na yung naging bagong Eva, the new Eve. From the early church fathers, the typology was clear. Mary is the new Eve. Ang sabi ni Saint Irenaeus, the knot of Eve's disobedience was loosened by the obedience of Mary. Kung si Eve, doon sa of Eden, naging disobedient, si Mama Mary, natali si Eva sa kanyang disobedience, si Mary naman, sa pamamagitan ng kanyang pagsunod, ang pagkakagapos ng disobedience, nakakalagan. Okay? And so where Eve grasped and doubted, Mary consented and trusted. Kahit nagdududa siya. Paano mangyayari yun? Paano mangyayari yun? Nagdududa siya. Halos di siya makapaniwala. Pero sige, sumang-ayon siya. She consented, sorry. And she consented and she trusted God. Nagtiwala siya sa Diyos, sumunod siya sa Diyos. She is not a passive figure, isang nananahimik na ina. At ang kanyang buhay, her fiat, and the Annunciation becomes the hinge of history. Okay? Yung kanyang buhay, yung kanyang dasal at buhay, dun sa Annunciation, yun ay naging malaking bahagi ng kasaysayan ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang binhi, the seed, sa kapangyarihan ng Espiritu, sa, kapang, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu,
At sa pamamagitan ng kanyang pagsunod, kahit di niya man naintindihan, sumunod pa rin siya, ayan na. Okay? Ayan na. Sa pamamagitan niya, naiangat na ang paa at yun, intended to durugin ang ulo ni Satanas to strike the head at the serpent. So the heel and the head, the final clause of Genesis chapter 3 verse 15 is visceral. And the serpent will bruise the heel of the woman's seed, but his head will be crushed in return. This is not an even trade. The cross is where this bruising takes place. Christ suffers. Satan appears to be winning. But in the resurrection of Christ, the serpent's skull is shattered, and the blow is fatal. The woman and the dragon in Revelation chapter 12, we meet a woman clothed with a sun, isang babaeng nadaramtan ng araw, who is pursued by the dragon. This is no coincidence. The typology is consistent. Eve, Mary, and the apocalyptic woman are part of the same art, same plan, same history plan of salvation. The church following this trajectory understand Mary not as a bystander. He is, she's not just a bystander. Meron siyang role. But as the one who shares intimately in Christ's victory. Ang tagumpay ni Kristo ay tagumpay ng kanyang ina. Her eyes is part of the conquest. Ang kanyang mata, ang kanyang mga ginagawa, her motherhood, ang kanyang pagiging ina is militant in the most sacred sense. The serpent beneath her feet, okay? Ang ahas sa ilalim ng kanyang mga paa. Okay. It is no accident that Catholic art often shows Mary as standing on the serpent, her heel pressing his head into the dust. This image captures the fulfillment of Genesis chapter 3, verse 15 in visual form. It's not a folklore, it's a theological and real in the short time. There are others included in this commentary ni Aaron Shook. There are others in this commentary that I will challenge you to look at and study further, my brothers and sisters. I will include the link where you can find the entire commentary. Mahaba siya. Hindi ko nababasahin ng buo, binasa ko lang yung mga nasa unahan. So, ang nakalagay doon sa commentary, pinaliliwanag kung sino si Maria, ang kanyang role para sa plano ng kaligtasan. Meron siyang papel, hindi siya bystander. Hindi siya parang nanonood lang ng isang paglalaban sa pagitan ng Diyos at kay Satanas. Meron siyang papel. At meron siyang papel, meron ding papel ang kanyang mga anak. Tayo yon. Tayo yon. Tayo yung mga anak ni Maria. Paano tayo naging anak ni Maria? Doon sa krus, nung nakapako na si Kristo, ang ating Panginoon, at mamatay na siya, ang nasa baba ng krus, dalawang tao. Dalawang tao. Sino yan? Si Mama Mary at saka si John the Beloved. Okay? Yung apostol na pinakamamahal ni Kristo. Ngayon, ikaw, kung mamamatay ka na, edi syempre, ibibilin mo ang mga taong mahal mo sa mga taong pagkakatiwalaan mo o pinagkakatiwalaan mo. O nagkaroon ng bilin si Jesus. Babae, narito ang iyong anak.
Ibinili niya si John kay Mary, kay Mama Mary. Babae, narito ang iyong anak. Yun ang bilin niya kay Mary, kay Mama Mary. Eh, anong bilin niya kay Saint John? Saint John the Evangelist or the Beloved Apostle. Anak, narito ang iyong ina. At sa atin, kung Katoliko ka talaga, alam mo ibig sabihin nun, ng tagpong yun, na ang mga Kristiyano ay, ay ibinibilin na kilalanin si Maria bilang kanilang ina. Babae, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. So, ibinilin ang mga Kristiyano kay Maria. At ibinilin si Maria sa mga Kristiyano. Sa mga Kristiyano, kilalanin niyo ang babaeng ito, ang inyong ina, si Mama Mary. Na sa babae, ibinili niya ang mga Kristiyano. Enzo, mamamatay ka na. Enzo, magbibilin ka ng talagang yung mga taong mahal mo, ibibilin mo sa mga taong pagkakatiwalaan mo. Ibinilin ni Jesus ang kanyang mga alagad kay Maria at ibinili ni Jesus sa kanyang ina ang mga alagad. Na si Juan Bautista, sorry, si John the Evangelist, the Beloved, magkaiba yan magkaiba si John the Baptist, nagkamali ako. Magkaiba yan. Magkaiba si John the Evangelist, the Beloved Apostle, at si John Bautista. Yung nandun sa paanan ng krus, si John the Beloved. At ano ang sinasagisag ng alagad na si John the Beloved? Dalawa lang sila dun sa baba ng krus. Yung nanay ni Jesus, si Mama Mary, our mother too, at yung kanyang pinakamamahal na alagad. Anong sinasagisag nun? Si John the Evangelist, sinasagisag niya ang lahat ng Kristiyano. Tumayong kinatawan at that particular moment sa buong kakristyanuhan. Okay? Yun siya. Yun ang kanyang sinasagisag dyan. Okay? At that particular moment, sa panahon at oras na yon, nakapako si Jesus, nandun siya sa baba. At ang sagisag sa kanya, mahal siya ng Panginoon, disipulo siya ng Panginoon, isa siyang naniniwala kay Jesus, therefore, sagisag siya ng lahat ng naniniwala kay Jesus, sagisag siya ng lahat ng iniibig ni Jesus, sagisag siya ng lahat ng disipulo at tagasunod ni Jesus. Yun si John at that particular moment, at that particular time, below the cross, habang si Jesus nakapako dun sa krus. Okay? Si Maria naman, hindi sa gisag, basta sa gisag. Siya talaga ang tatayong ina ng lahat ng mga Kristiyano. Kaya kung minsan, talagang nakakalungkot na hindi yan na pagpapahalagahan ng iba. Kahit sinasabi nila sila'y Kristiyano. Ganun na lang nila idisrespeto si Maria. Okay? At tapos sasabihin nila, naintindihan nila ang Biblia. Okay? Kung naintindihan mo ang Biblia, pagpahalagahan mo, mga pinagpapahalagahan ni Jesus. Huwag mong sabihin sa akin na si Jesus din niya pinagpapahalagahan ang kanyang ina. Hindi niya pinagpapahalagahan ang kanyang mga alagad. Huwag mong sabihin sa akin yan. Hindi ako maniniwala dyan. It will not play with me. Kung Krisyano ka, lahat ng pinagpapahalagahan ni Jesus, pagpahalagahan mo. Huwag mo kong paniwalain na si Jesus, di niya bibigyang halaga yan si Maria. Ina niya yan eh. Kasama't sinubaybayan niyan ang kanyang paglaki hanggang sa kamatayan. Nandyan ang babaeng yan. Sa pagsilang, nandyan siya. Sa hirap ng pagsilang,
Sa kamatayan, nandyan si Maria sa paanan ng krus. Sa bawat yugto ng buhay ni Jesus, nandyan si Maria. Sa sumunod si Maria sa kalooban ng Diyos Ama, sa divine will of God. Tapos, disrespeto mo si Maria o walang naiiyain mo ng sobra-sobra. Paparatangan mo ng kung ano-ano. Parang papasok ka sa bahay. Kailangan mo si Jesus. Nandun sa loob. Kasama ang pamilya niya. The Holy Family. Bahay, sa loob. Kakatok ka sa bahay. Bubukas ang pinto. Ang nagbukas ng pinto, si Maria, yung nanay niya. Tatabigin mo, babastusin mo, sasabihin, tumabi ka nga dyan, di kita kailangan. Ang kailangan ko, yung anak mo, si Jesus. Pwede mo bang gawin yon? Sige nga, hindi pwedeng mangyari yun. Hindi mo dapat gawin yun. Kung mahal mo talaga si Jesus, pagpahalagaan mo. Pati ang mga pinagpapahalagaan niya. Ang babaeng yan, ina niya yan. Huwag mo kong paniwalain na ina niya yan, tapos walang halaga sa kanya yan. Malaking kasinungalingan yan. Huwag mong bastusin ang mahal na ina dahil lang sa iyong ignorance. Masakit akong magsalita, but that is real. Ignorance. That is ignorance and stupidity ni Saint Joseph na santo. Tumayong poster father ni Jesus. Sa pamamagitan ni Saint Joseph, ilang beses niya iniligtas ang kanyang pamilya sa kapahamakan, sa panganib. Pinanganak si Jesus, nag-utos si Herodes, patayin lahat ng sanggol. Itinakas niya ang mag-ina niya. Itinakas niya ang mag-ina niya. Punta sila ng Egypt. Okay? Nung, nung manganganak ang si Maria, inasikaso siya ng todo ni Saint Joseph. Both of which, magulang niya, poster father niya, si Joseph, okay? Inan niya sa pagkatao na si Mama Mary. Okay? Tao't Diyos, si Jesus. Tapos papaniwalain mo ko na siya, walang pagpapahalaga. Si Jesus ay sa kanyang pamilya, sa kanyang ina, sa tumayong poster father niya. Malaking kahangalan yun. Malaking kahangalan yun. As a complete ignorance and stupidity, but that's the truth. Marami binabastos yan. Kung ano-anong salita ang sinasabi dyan. Kasama sinasamba niyo si Mary. Kasama yon. Kasama yon sa pambabastos na yon. Magkaiba nga yung adoration at veneration. Hindi mo ba naintindihan ang pagkakaiba ng adoration at veneration? Adoration is for God. Veneration is for the banal, the righteous, for the righteous people, the saints. That is veneration. Pagbibigay galang ng may kabanalan. Anyway, tumatagal tayong tumatagal. Ayun na lang po. I want you to look at also about a shared post by Christine Hart. I will put the complete text of this post attached to my video recording. So, muli po. Mula sa aklat ng Genesis, sinabi na ng Diyos yan, ikaw, babae, at ang iyong supling, ang iyong binhi, I will put enmity between you and Satan's seeds. Inamin na yun ng Diyos. Pagdating sa dulo,
Doon sa Revelation, sa Apocalypse, sino yon? Ang babae na daramtan ng araw na may pitong, na may 12 bituin na nakakorona sa kanyang ulo. From Genesis to Revelation, nandun ang pagtutukoy sa mahal na ina, sa mahal na birhen, at ano ang kanyang papel sa ating mga Kristiyano, sa kanyang role, ang salvation history. Yan na po natin tapusin. Basta, again, demons, evil spirits are for real. They are not myths. Hindi sila mga katang-isip. Okay? Nag-e-exist yan. At kung hindi ka, yun na nga, one of which is kung hindi mo aalagaan ng sarili mo, lalo na yung sa ating state of grace, okay, may foothold siya sa'yo. May kagat siya sa'yo. So, may suggestion and recommendation, pangungumpisal. Pangungumpisal. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi hanggang sa muli.